But ngayon, ang income niya at income ko ay talagang nag-vault in for our monthly expenses dahil kailangan natin para dito. At kaya talagang work po tayo dito. Hi guys! So nandito tayo ngayon sa kotse at tayo papasok na sa work. 10 to 6 a.m. tayo. No. 10 p.m. to... No. 10 a.m. to 6 p.m. ang ating shift for today, Monday morning. It's the first day of spring break for sa aming school, guys. But of course, bilang early childhood educator, wala tayong spring break dahil ang spring break ay para sa mga schools lamang. So wala silang school for today. Ang mga anak ko lahat nasa bahay. At syempre, yung mga magulang ay patuloy na nag-work. Kung kaya't kami bilang out of school care or the daycare centers ay sa amin pa rin pupunta yung mga kids nila. So whole day sila sa amin, walang break dahil from 7 until they get picked up ay kasama namin ng mga kids until 6 o'clock ang aming closing time. So ganun guys ang ating buhay early childhood educator. May mga ibang daycare or out of school care centers na pag sinabing spring break ay break din talaga nila, wala silang school, wala silang work. I don't know how kung paano yun sa kanila, but for our case is, syempre, yung mga parents, they are still working. That's why they need to send their children to us so they can still go to work. So, I don't know sa mga ibang centers na wala silang work during the spring break. So, ayun. Hindi ko alam kung saan napupunta yung mga kids doon. So, yun lang guys. And I'm going to work at today is assigned ako to pick up the grocery sa superstore at in-order na yun online and they just magpa-park lang ako doon and they will put the groceries here. At yun ang aming mga food for the daycare or the OS out of school care for this week or for the next 2 weeks. Yun lang guys, see you later! So today guys, ito ang ating kalsada for today's video at -6 ang ating temperature. Not that bad. Kaya lang may konting snow. So hindi natin alam kung kailan talaga ang spring dito sa Edmonton guys. Ayan, so may moments na parang spring pero there are times na parang winter pa din. Akala mo ay talagang oops, batang bagal. Yan, so medyo mag-iingat tayo sa pagdadrive, especially kapag mga ganyang snowy, lumabo yung aking likod. Ayan, so grateful din naman ako guys na for this opportunity na nakakapag-drive tayo dito sa Canada. So I think iilan lang din sa mga classmates ko sa aming batch yung nakakapag-drive going to and from work, no? So what I mean is most of them ay nagko-commute or by bus. So wala namang masama doon. Mas maganda nga ngayon dahil lalo na ang mahal ng gas. However, yung downside talaga ng pagko-commute dito, especially winter season, let's just call this winter kasi talaga namang parang laging winter dito guys. So ang downside talaga ng pagko-commute dito is usually guys may yung mga work or mga places na pupuntahan mo which is 10 minutes away or 15 minutes away by drive. Ganun lang yung distance niya. Pero kung magbabas ka, it would take you 40 to 45 minutes by bus. Yun. So, depende pa yun sa location, kung magti-train ka or magbabas ka, train and bus, mga ganon. At, yun lang naman, yung time mo lang din. Kasi, syempre, you are paid here by the hour.
So parang isipin mo, sayang yung oras na yon na instead na nag-work ka na or nagpapahinga ka na, eh hindi sayang na nasa biyahe. But then again, syempre kung wala ka pang budget na pambili ng kotse, even a second hand, eh okay na din yung mag-commute for the meantime. Yan. So pero alam ko naman dito merong mga may mga para sa mga first time buyers, may mga sa mga first time car buyers, I think meron naman silang mga promo sa mga ganon, parang easy payment, ganon. So hindi ko lang sure kung ano yan. Pero yung sa amin kasi talagang since pagpupunta ka sa Canada, you need to bring your proof of funds, no? So the proof of funds is not just for showing to Canada that you have the money, but it is actually what you will use when you get here. And isa sa mga pinagamitan namin ng proof of funds is part of it is to get this car. So since we are a big family, talagang sobrang necessity namin ang car, especially pag mag-grocery ka na madami kang dala, ay kailangan namin ng car. Because we tried before, magko-commute kami, bringing all our groceries, talagang napakahirap, mabigat. Tapos yung bus stop ay like maglalakad kami ng 7 minutes from our house. Depende kung anong, may malapit din naman, 3 minutes tatawid lang. Pero syempre, mas malayo. I mean, kahit na 3 minutes yon, tas madami kang dala, mabigat pa din yon. At talagang distance is distance pa din. Ayan. So, very important talaga yung kotse dito. Meron akong classmate na ang layo ng bahay niya, tinitirhan niya. But, she's living with her relatives and medyo malayo talaga yung bahay niya, like 2 hours yung travel time niya back and forth, or I don't know. So sayang lang yung oras and the pagod na nandoon ka sa biyahe. Ayun, so either sana lumipat siya ng bahay closer to her work or mag-drive siya. Yun lang guys, so dito tayo, slow down in this, reduce speed, dahil may mga approaching tayo sa mga construction dito sa parang bridge to so medyo mahaba ito. So dito nag-i-slow down na ang mga sasakyan. This is our grocery. Receipt. The receipt? In the box. In the box. So, this is our grocery, guys. Dami, no? Ayan. May mga fruits. Everything. Work. The next day, the next day, the next day. Hi guys! So ngayon nga is Friday na, but it feels like Saturday kasi wala tayong pasok finally. Good Friday! Happy Good Friday to everyone! I hope na everyone is doing well, especially ngayon na holiday ay napagninilay-nilay natin ang ating mga kaganapan sa ating buhay, sa sarili natin, kung ano yung mga choices natin dito sa buhay ngayon, kung ano yung mga
pinagdadaanan natin or ano yung mga panalangin natin. I hope na everything goes well, mapagtagumpayan natin ano yung mga plano natin sa buhay. Syempre kasama natin ang Diyos kung ano man yon. So today guys, ay gusto ko nga palang pag-usapan natin ngayon kung ano nga ba yung monthly cost of living namin dito sa Alberta, especially na ngayon nga ay may global crisis tayong pinagdadaanan na kahit nasa Canada po kami, especially sasabihin natin na sa Alberta meron ditong meron kaming parang this is an oil country. We call this an oil country. Kaya yung team na Oilers, Edmonton Oilers, ay nandito. Kaya tinatawag silang Oilers because we produce oil. Pero sabi nga, it's crude oil. So, kailangan pa namin na yung oil dito ay hindi pa siya refined. So, parang sinusource out pa siya at kinukuha pa siya from the US or somewhere. At hindi ko masyado alam yung details nun guys. But, kaya affected din ang Alberta, ang buong Canada, dito sa oil crisis na to dahil nga ang oil price naman is a global market. Nagde-depend pa din siya sa global market. So, in economics, siguro ganon. Kaya affected din kami dito guys sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Syempre, kung katulad sa inyo, hindi lang gasolina yung affected, everything else, is affected. So, ang kaibahan nga lang dito guys, especially sa transportation, in the Philippines kasi tayo nagbabayad mismo ng ng transportation natin, and kaya nagkakaroon ng mga strike, ng mga jeepney strike kasi syempre kinukuha lang nila yung kita nila doon sa bayad ng mga pasahero. Whereas dito, it is government funded. Like, kung merong mga bus operators, nagdadrive ka ng bus or nagdadrive ka ng train, except for the Uber or yung mga private cars, taxis, iba yon. But sa mga trains and sa mga buses, it is government funded. So, kung nagdadrive ka doon, ang sweldo mo galing sa government. So, it doesn't affect kung tumaas yung bayad. Kung tumaas yung gasolina, hindi ka affected doon kasi meron kang fixed salary from the government. Tapos, hindi naman sila magtataas ng presyo ng bus card agad-agad kasi nga, subsidized pa rin ng government kung magkano yung babayaran natin sa bus dito. So, kaya ganun, hindi kami masyado affected when it comes to public transportation pagdating sa ganyan. So guys, disclaimer, so ito is based ko lang on my own point of view. So, mga bagay na nakikita ko ay based sa mga na-experience ko dito, nalalaman ko dito. So, kung if you have other things in mind about what's happening, especially here in Alberta, kung gaano tayo ka-affected, please comment down below. And para makatulong tayo sa ating mga viewers, especially those who are curious, paano tayo nakaka-survive dito sa life in Canada natin. Especially for us with a big family, how are we surviving this life? So, ngayon ko malalaman to guys, kung paano ang budgeting namin. Kasi ang budgeting namin is talaga ang aking husband, siya po ang magaling sa math, magaling siya sa budgeting. And kung meron kaming nasa-short na mga panahon, and he knows how to juggle the finances. Ayan. So, kaya I'm getting the information dito sa kanyang mga notes na aming monthly expenses, which I would like to share to you guys. Kasi, ano ba yung mga monthly expenses namin? Especially, we have 4 kids, lahat sila nag-aaral. Paano namin minamanage ito? I-share ko sa inyo yung mga expenses namin. At kung kayo nga ay interesadong malaman kung outside Canada kayo gusto niyo malaman paano kaya yung mga expenses nila dito, because sabi nga nila in Alberta, it is one of the cheapest provinces to live. At yan din po yung isang reason why we chose Alberta compared living in Ontario or in British Columbia, kasi nga medyo mas mataas yung cost of living nila doon. But dito din naman, so sinasabi nga kasi mababa din yung minimum wage natin dito, pero yung cost of living natin is mataas pa din naman. Well, I think generally guys,
kahit saan ka sa Canada, Canada is talagang mataas yung cost of living niya kahit saan kang tumirang part ng Canada. So, ayun. So, tingnan na lang natin paano natin i-juggle ang ating mga budget dito sa Canada. And I will show to you ano yung mga expenses namin here in Canada. So, unang-una is our house rental. So, it is always the biggest chunk of expenses, monthly expenses natin dito sa Canada, anywhere in Canada. So, for our 3-bedroom apartment, kasama na po yung parking na hindi siya covered, is 1,800 ang aming rent po dito sa apartment na ito. It's a building apartment, so nasa second floor po kami, but it feels like third floor. At wala kaming elevator dahil para siyang nasa third floor kasi ano siya, yung nasa ibaba namin is two-story. So, ang bahay din namin is two-story. So, may second floor po kami. So, kaya para kaming nasa third floor kahit kami yung second tenant sa taas nila. So, yun, wala kaming elevator. So, but it is 1/8 and it is very accessible sa schools ng mga anak ko dito before. Dito lang. At yung isa naman doon. And a few meters away lang is the Melbourne Market Mall, tapos nandyan din yung Service Canada, and may clinic. Ayun, so, ano pa ba? May clinic, tas dati dyan din yung work ko. So, maganda tong location namin, guys. At malapit din kami sa highway. It's very accessible, I think yan. So, aming monthly home insurance dito is $33. At ang ating electric bill is $78, 78.81. So, may mga point pa dito. Pero hindi ko na sasabihin yon. At ang aming internet sa bahay is $64. So, yung phone ko, yung internet namin ni Chris, total of 126. So, yung $126 yung sa aming dalawa. Tapos, ang car insurance namin, guys, ay tumaas from 130. So, Chris worked out for it na naging 130 yung aming car insurance when he applied initially for that. But since something happened, pag merong nangyari dito, may nabangga or something, which ako yung nagda-drive nun, but we are safe. So, hindi ko na siya na-share sa inyo, but something happened last year. And it caused our car insurance to spike to $237 per month. So, tumaas siya. At meron din kaming life insurance. So, in case, kailangan protected tayo ang ating family. For Chris, it's $100 and me is $37. At ang aming laundry, so ang laundry namin is parang sharing kami dito. So, I know, yan yung isa sa mga bagay na hindi gusto ng mga tenant, no? If yung hinahanap nyo sa apartment, usually gusto nyo may sarili kayong laundry, which is talagang I understand na talagang maganda yung ganon. But for us, syempre, alam nyo na, when starting, talagang may mga bagay tayong titiisin. At ang aming laundry ay tinitipid din namin kasi medyo mahal siya. So, for each month, we allot $50 for that. At ang ating bus pass for the 4 kids, so ang bawat isa po ay merong $60 per month. So, that's a total of $240 for the 4 bus pass. So, hindi naman sila pwedeng isang bus pass lang kasi talagang per kid, pag akyat sa bus, magtatap sila. Hindi pwedeng sharing na, o pagtapos ng isa siya naman, hindi. So, per kid talaga yon. And besides, iba-iba po sila ng school, iba-iba yung time ng pagpasok nila sa school, iba-iba yung bus route nila. So, talagang individually, they have to have their own bus pass. At ang ating car gasoline, so dahil po ako ay nag-start na din mag-work from here to St. Albert, which is 35 to 40 minutes, especially kung traffic, ganyan. So, before, syempre, hindi tayo nag-work sa malayo at part-time lang ako, dito lang ako sa malapit lang, walking distance, no? So, talagang tumaas na yung gas. Tapos, last year din, si Chris is just work from home. At, ayun. So,
mostly ang gas na ito ay nasa aking expense dahil ako yung gumagamit nito. So, ang monthly gas namin for for this March is $373. So, actually guys, mas mura na to for the whole month na yun kasi nung nasiraan yung sasakyan ko and I have to use the Uber or basta may time na kailangan kong mag-Uber, like I'm not feeling well to drive, ganyan. So, ang Uber ko from here to work is like $35 to $40 or 45 pa nga minsan kung talagang peak yung oras. So, ganun kamahal. Papunta pa lang yon, tapos pabalik, di syempre 45 or 35 na naman yun, guys. So, kaya itong $373 na gas is okay na po siya. Although, tumaas nga talaga siya. Ayan. Tapos, ang aming we have 2 kids na meron lang silang phone line and internet. Syempre, we need them to communicate to us, no? So, dalawa lang yung meron. Ang bawat isa nito is $21. So, dalawa yon, that's $42. At dahil nga si Chris ay nagre-rent sa Calgary dahil nag-work po siya doon, so siya po ay nagbabayad ng monthly rent of $600. So, parang yung 1,800 plus $600, yun yung total na house rent namin. At ayun, at ang kanyang Edmonton to Calgary round trip for the whole month na po ito is $300. So, parang ang one way is $35. $35 pabalik, 35. So, 70 per week. Tapos yun, mga 300 per month. Tapos, yung pag nandun naman siya sa Calgary going to his work, minsan nag-Uber siya for some reason, ay $360, mas mahal pa, no? So, everyday kasi, no? Everyday. So, parang Tuesday, Wednesday, Thursday, kailangan niyang mag-travel. So, may bus, train, or sometimes nag-Uber nga siya. Yun yung, I think, nagpapamahal doon. And yung Calgary food niya is $320. Hindi ko na monitor ko ano yung kinakain niya. Bahala na siya doon. So, ayun. And, hindi ko pa pala nasabi, ang aming grocery is $1,200. So, ang grocery natin guys, syempre, ito pa yung baka minimal pa itong computation na dito. Syempre, marami pa tayong other expenses, other needs ng mga kids, at ayun. Kaya, ang total nito is $5,963. Yan. So, monthly, no? Parang wala pa pala tayong savings dito. At syempre, meron din tayong support from the child benefit. So, siguro, ito yung mga kaya doon natin kukunin yung mga ibang pang groceries, yung mga bus pass nila, and the phone na kailangan natin for the kids. So, doon natin kukunin din yun. Kasi, syempre, sometimes, kahit combined income tayo dito, ay it's still not enough with everything na ginagastos natin dito. At, ayun, so medyo tipid pa yan guys. Pero meron pa rin tayong mga unexpected na expenses. Syempre, like meron kang repair ng ganito, meron kang bibilihin ng mga, ano ba yung mga kailangan, like sa school. Although yung school dito is very minimal lang naman din yung mga kailangan nila. But meron din kami mga extra na binabayaran. Example, like yung, kung nag-avail sila ng cooking class, ganyan, sa culinary. So, syempre, yung mga ingredients na babayaran. So, may mga ganong fees din yon. At, ayun. So, kailangan talaga dito, guys, in Canada is, hindi talaga kaya kung single income lang. Like, back in the Philippines, ay nasa bahay lang ko. Although, I do side hustle, no? Like, I do makeup. Pero, hindi yun ginagamit for other purpose na sa bahay, no? So, personal ko na lang yon. But ngayon, ang income niya at income ko ay talagang nag-vault in for our monthly expenses dahil kailangan natin para dito. At kaya talagang work po tayo dito sa Canada. So, that's the life in Canada, how we are surviving. Kailangan nating mag-work dahil nga medyo mataas talaga ang cost of living dito. At ayun, so kung meron kayong mga comments and suggestions, please comment down below. At kung ano yung mga experience nyo, how big is your family, how small is your family, ano yung mga expenses nyo. I think, syempre, bawat isa sa atin, iba-iba ng expenses, iba-iba ng lifestyle, iba-iba yung mga needs natin. So,
ayun, so I know, kakayanin natin to. Grabe ang gastos natin, pero there's a way. So, gawa tayo ng mga, I think, in the future, parang I'm still thinking of other things na pwede kong magawa aside from um, yung um, yung actual work ko, no? So, tingnan natin ang ating future dito sa Canada. So, for now, abangan muna natin yung mga importanteng bagay. Gawin muna natin yung mga kailangan natin gawin. How we can finally settle here para ma-manage din natin yung ating mga plans in the future. Yun lang guys. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para laging updated sa mga next vlogs ko. At thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!